mapagpalang umaga po. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about God remembers you. So our scripture is all about 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So NIV version. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. ASND version. Kaya nga mga kapatid ko, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon dahil alam nyo na hindi masasayang ang mga pagpapagal nyo para sa Panginoon. So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, yung verse na 1 Corinthians chapter 15 verse 58 ay naglalaman ng mga tagubilin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano upang manatiling matatag at masigasig ang kanilang paglilingkod sa Diyos. So, matapos talakayin ang katotohanan muling pagkabuhay ni Kristo, hinihingkayat ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag panghinaan ng loob sapagkat ang kanilang pagsisikap at paggawa ng mabuti ay hindi masasayang. So, yung verse na ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging nakaalala sa kanilang mga mabubuting gawa at sila ay magkakaroon ng gantimpala. So, dadako naman tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the resurrection is foundation to our faith. So, ang muling pagkabuhay kasi ni Kristo ay ang pundasyon ng ating pananampalataya. So, ito ang patunay na siya ang tunay na anak ng Diyos at may kapangyarihan sa kamatayan. So, dahil dito is mayroon tayong pag-asa sa ating sariling muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. So, yung katotohanan ito ay nagbibigay ng lakas at katiyakan sa atin bilang mga mananampalataya na ang ating pananampalataya ay hindi walang kabuluhan or hindi dahil walang kabuluhan. Ganun. So, next is the resurrection inspires us to give ourselves fully to work of the Lord. So, dahil sa muling pagkabuhay nga ni Kristo is tayo ay hinihingkayat na ibigay ang ating buong sarili sa paglilingkod sa Kanya. So, ang ating mga gawa para sa Panginoon ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan at layunin dahil alam nating mayroong kantimpalang nag-iintay sa atin. So, ang inspirasyon na ito ay nagiging dahilan upang tayo ay maging mas masigasig at dedicate sa ating mga paglilingkod or sa mga gawa natin. So, last teaching is the resurrection is the reason of our service is not in vain. So, yung katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo is nagsisiguro na ang lahat ng ating ginagawa para sa Kanya ay hindi masasayang. So, kahit na may mga pagkakataon na tila walang bunga sa ating pagsisikap, maaari tayong magpatuloy dahil alam natin na ang Diyos ay laging nakaalala at nagbibigay ng halaga sa ating mga gawa. So, ang lahat ng ating ginagawa sa Kanyang pangalan ay may kabuluhan at may kaukulang gantimpala. So, diretso naman po tayo sa ating application. So, yung first application po natin is stand firm and let nothing move you. So, bilang mga mananampalataya, kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya at huwag hayaan na kung anong bagay ang magpapagalaw sa atin. Kasi ito yung nangangahulugan na ng pagkakaroon natin ng matibay na pundasyon sa salita ng Diyos at pagpatuloy ng pag-aalaga ng ating relasyon sa Kanya. So, para kasi sa akin, sa ganitong paraan is magagawa nating harapin ang anumang pagsubok at pananatiling tapat sa ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos. So, pangalawa naman, always give yourself fully to the work of the Lord. So, hinihingkayat tayo ni Apostol Pablo na ibigay ang ating buong sarili sa ating Panginoon. Sarili sa gawain ng Panginoon. So, ito ay nangangahulugan na hindi lamang basta paggawa ng mabuti, kundi paggawa ng may buong puso at dedication. At ang ating paglilingkod ay dapat palaging may layunin
layuning mapapurihan ang Diyos at makatulong sa kapwa. So, para po kasakan, kapag ginagawa natin to is nagiging maliwanag ang tunay na layunin ng ating buhay. So, last application is the generous knowing that each act of kindness will never be forgotten. So, ang pagiging mapagbigay sa ating oras, talento at yaman ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Bakit nga ba? Kasi yung bawat kabutihang ginagawa natin, gaano man kaliit yan, ay hindi malilimutan ng ating mahal na Diyos. Kasi, ang dapat lang natin gawin is dapat tayo magpatuloy sa paggawa ng mabuti at alam natin na ito ay dudulot ng kagalakan sa ating Diyos at mayroong kaukulang gantimpala sa langit na never tayong makakalimutan ng Diyos. Katulad ng sinabi ko, kahit sa maliit na bagay, mayroong gantimpala tayong makukuha dyan. Dahil nga, ang purpose natin is mag-spread ng mabuti, mag-spread ng love, mag-spread ng salita ng Diyos na alam nating makakatulong sa iba. So, last naman po is dadako tayo sa ating discussion. So, our discussion is tackles, since God will never forget all our good works, how does the truth affects the way we live? So, for me po kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng opportunity na gumawa ng mabuti at may isang biyaya mula sa Diyos na hindi natin dapat baliwalain. So, bawat pagkakataong gumawa ng mabuti ay isang paraan upang ipakita natin ang ating pasasalamat sa ating mahal na Diyos. Para kasi sa akin, ito ay nagpapakita ng ating pagkilala sa kanyang kabutihan at pagmamahal. So, para din sa paggawa ng mabuti ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapakita ng tunay na katangian ng pagiging Kristiyano. So, sa bawat kabutihang ginagawa kasi natin is mas lalo tayong nagiging kawangis ni Kristo at nagiging halimbawa sa iba. Kumbaga, yung kawangis is nakikita nila yung perspective ni God sa atin. Kumbaga, nakikita nila na si God yung kumikilos sa buhay natin. Ganon. So, yung paggawa din kasi ng mabuti is nagdulot ng kagalakan, hindi lamang sa mga natulungan natin, kundi para na rin sa atin. At lalong-lalo na sa ating mahal na Diyos. So, yung kasiyahang dulot ng pagtulong sa kapwa ay isang biyaya na nagmumula sa Diyos. So, sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga pagkakataon na gumawa ng mabuti, ipinapakita natin na tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo na handang maglingkod sa kapwa. So, para iyan po ito, ang lahat ng kabutihang ginawa natin ay may pangmatagalang epekto na hindi agad nakikita. So, sa bawat mabuting gawa, tayo ay nagiiwan ng bakas ng pag-ibig at pamamalasakit sa mundong ito. So, ang bawat kabutihan ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa buhay ng iba at nagbibigay ng pag-asa sa iba. So, sa pamamagitan kasi ng pagiging mabilis sa paggawa ng mabuti, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal, kalooban, salita ng Diyos at kasiyahan sa mundo at sa iba. At para din sa atin. Yun lamang po. Thank you.